Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 1 to June 7, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayo energy sa mundong ito. This is an energy reading. Babae ka man, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo dito. And kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay. Uy, may mga unexpected, a blow of emotions happen sa'yo. No? Siguro, in a past 3 days, 3 weeks, 3 months, or magaganap pa lang sa iba sa inyo, no? Siguro there's a conflict, ganyan, may mga bullying, may mga situation na magiging emotional ka, may mga situation na hindi mo asahan. Siguro, a trauma, ganyan, mga disappointment, mga intense, mga there's something loss also, iba-ibang klase ng loss. Siyempre, ipasok mo yung sarili mo doon. May loneliness, siyempre, may loneliness, may depression, or pwedeng malito ka lang, no? Ay, may blessing. Di ba? Pwede ka malito sa mga gusto mong desisyonan into your life. Maaaring ganun. Hope hindi separation, ano? Ganyan. May mga sitwasyon na magkaroon ng heartache, ganyan, sa iba. Okay, pwedeng hindi kayo magkaintindihan, di ba? Ng tao na malapit sa'yo, mga ganun. Siyempre, meron tayong Taurus, Libra, Sagittarius, and Leo. Para makaka-receive ka ng gift, or there's a happiness, joy, also, may mga tao na magkakaroon ng papuri, ganyan. May mga papuri situation, may mga kasiyahan, no? Maari ikaw makaka-receive ng gift or ikaw ang bibigyan ng gift. Siyempre yung kasiyahan na yun, also gift na yun from the universe. Anak, wag masisira. Iba dito, maybe you will receive something money, ganyan, sa iba. May mga abundance, no? May mga gain ng wealth, ganyan, about may mga sitwasyon na magiging masaya dahil sa meron sila mga ginagawa na isang bagay o any goal, passion, creativity na magiging maganda yung result, mag-fulfill, mag-achieve, no? Or may mga idea ka na gusto mo nang i-pursue, either negosyo, business, o about the finances, no? Na magkakaroon ng magandang result dito. About din siya sa pera totally, no? More on money and love ito eh. Iba sa inyo, there's a lack. There's a lack situation, ako na nakikita sa iyo, sa iba sa inyo, siguro sa gambling, ganyan. Maaring may mga, there's a hope and there's a chance na pwede kayong manalo. May mga small happiness situation, anak, ano? Ano, nag-iira-ira ka dyan? May mga ganun sitwasyon. Siyempre sa iba may blockage, no? Maaring may mga point ng buhay mo na nahata ka nung nakaraan. Imbis na i-cut mo na yon yung cord na yon o i-let go yung mga bagay na yon kasi nasa sayo na si susi. No, this is the time na rin na you need to focus sa iyong mga fulfillment. Tandaan mo na sa'yo si susi. Handito yung sitwasyon na you need to unlock or handito yung sitwasyon na may mga mag-a-unlock. Tandaan mo, you need to choose your destiny. No? Kumbaga, ikaw lang makapagpapabago ng destiny mo. Huwag kang imbis na maraming bliss or maraming blessing na darating sa buhay mo. Don't block yung mga bagay na yon. Kailangan mo ngayon is manindigan na tumingin ka sa future mo. Huwag ka makipagkompetensya sa nakaraan. No, you need mong mag-take it action na makamit yung mga bagay na gusto mong makamit sa buhay mo. Siyempre, may pupo.
Ano ba yan? Ay, umuulan sa amin. Yon, yung iba sa inyo is, yes, there's a growth situation happen. Maaring iba is a love relationship, no? O yun din yung mga, sabi ko nga sa inyo is may mga papuri, may mga kasiyahan ka na mararamdaman, achievement, growth, mga positivity. Iba dito extension to. May mga bagay na higit pa sa hiling mo, pwede siyang makamit ng iba sa inyo, no? Sana energy nyo yun. Sana energy nyo ito. Meron din ako nakikita na maaring may tao na makakatulong sa'yo or may tao ka na tutulungan to fulfill or to achieve something into your life, no? Sa nakikita ko dito. And then, iba opportunity to. I-pursue nyo yung mga opportunity na nasa kamay nyo na, no? Na inihahain na sa inyo or idea man yan. Either something project or yung mga ginagawa ka na creativity, passion. Kasi magsasucess ka sa buhay mo. No, may mga point ng buhay mo na nasa kamay mo na yung solution. You need to be open na lang. Yan, may mga mag-open kasi sa'yo. And the answer also nasa sa'yo. Ito. No? Lahat ng kasagutan nasa sa'yo. Meron ako nakikita dito na may mga tao, ikaw or someone, vice versa, maaring may mga pambobola. Ganyan. Siguro ay nag-good way naman. Siguro, halimbawa may nagkita o nagkita ka ng friend mo o kaya hindi kayo gano'n nagkita. Uy, babae man siya, lalaki ah. Uy, kamusta ka na? Uy medyo good yung aura mo. Pogi mo, ang ganda mo yung ganun. May mga ganun. Kung ano mang klaseng pambobola yan. Tingnan natin ang iyong energy. O kaya naman, when it comes sa business o sa negosyo o sa kasamahan sa trabaho, may mga good siyang sasabihin sa'yo na ikakasiya ng iyong tenga, yung mga ganyan. Energy ni Libra. Or sa loved ones mo, diba? O malalapit sa puso mo. Energy ni Libra. Wala namang ginagawa si mami. Ano yun? Energy mo. Ang energy mo kaya, andito ka sa sitwasyon mo na the 8. Meron kang magkakaroon ng development. Magkakaroon ng development sa'yo. Magkakaroon ng development sa mga, halimbawa sa business mo, sa trabaho mo, sa pera mo, ganyan. Magkakaroon ng o kaya investment to ha. Sa relationship din also. Magkakaroon, ang energy mo kasi is more on balancing, no? Or you need, magkakaroon ka ng pagbabalanse when it comes to a partnership at saka when it comes to your money. Yun na nakikita ko sa'yo. Siguro handon na rin yung energy mo na magiging, ano yun? Parang magkakaroon ka ng solid beginning to setting yung goal mo, yung ambition mo, yung mga plano mo. Yun na nakikita ko dito. O so nandito, magiging magiging magnetize ka sa mga tao na nasa paligid sa'yo. Magkakaroon ka ng magnetic energy. Ganyan. Mamamagnet po yung mga tao na nasa paligid mo, ganyan. O kaya may mga mamamagnet ka na mga opportunities, ganyan, sa nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang parating kay Libra. Magkakaroon ng good relationship, ganyan, kumbaga. Tingnan natin, ano parating kay Libra? Nalo. Bakit ganito to?
Ano pong ibig nyo sabihin na parating sa kanya? Okay, ang parating sa'yo, universe explain mo pa sa akin to. Parating sa'yo, magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng pagbabago sa mga gusto mong tahakin sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro may mga i-explore ka sa nakikita ko sa iba sa inyo. Siguro may mga i-move forward ka na plano. Lalo na when it comes to a business, trabaho, pera. Yun ang nakikita ko dito. May mga babaguhin ka or maybe your start to create something into your life na kahit na mahirap, makikibaka ka doon sa nakikita ko dito. Ganyan. Yun ang mga parating sa'yo. May mga idea ka na gagawin this time para magkaroon ka ng growth when it comes to your money or something opportunity. Ako nakikita dito. Ganun. May mga a-actionan ka. Kumbaga, parating din sa'yo is mas more ka magta-trust ngayon sa sa intuition mo, sa iyong creativity. Ganyan. May merong mga exciting opportunity, no, na darating or na darating sa'yo in the future also dito. Kasi andito rin si angels mo in the universe. Andito yung kung ano man daw yung pinapangarap mo na gusto mong mabago sa buhay mo o maganap sa buhay mo, kailangan mo lang din daw ng patient and kailangan mo ng bringing balance dun sa mga bagay na gusto mong ma-achieve. Ibig sabihin is hindi lahat kailangang madaliin, pero we need to keep fighting to change yung mga bagay na yun. Yun. Try another new path, try another new opportunity, try to change yung mga pananaw sa kinabukasan, yung mga aspeto sa buhay mo, ganyan. Kumbaga, tanongin mo yung sarili mo how to fulfill o ano yung mga gusto mong fulfill, ano yung mga gusto mong tahakin, ano yung mga gusto mong i-let go, or ano yung mga gusto mong i-withdraw to change o i-change man yan, mga ganon. No? Yun. Ang parating din sa'yo, sa nakikita ko dito is, kasi may mga darating sa'yo na opportunity sa buhay mo. Pero, huwag kang magmadali. Maybe idea ito, or maybe isa iba dito is love life, no? Huwag kang magmadali doon kasi pwede kang mag-miss dun sa bagay na yon. Pwede kang mamroblema. Kung ikaw nagkakaroon ka ng problema when it comes to your money, ang nakikita ko dito, magkakaroon ng konting pagbabago sa money mo. Have faith lang, din ang sinasabi dito kasi ginagabayan ka rin ng angels mo dito eh. No, have faith and syempre, malapit ka na sa success mo, keep moving ka lang. Keep fighting and keep moving. Yan ang sinasabi dito. Kasi andito ka na sa parang may mga bagay na ready ka na to do something. Ganyan. Parang you are ready na may mga bagay na gusto mo nang gawin uli. Parang, kumbaga, ready ka na to battle, mga ganun. Mag-trust ka lang sa instinct mo dito. Kasi andito sila. Dito kasi alam mo dito, may tao na maaring magpaparamdam sa'yo. May tao magpaparamdam. Ako nakikita dito. Parang gusto niya mag-apology. Parang may apology situation ako nakikita dito. Yun. Nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng parang iniisip ka niya dito. Pero medyo magulo yung isip niya.
pero andoon yung idea niya na gusto niyang may sabihin sa'yo. Or gusto niya ng something apology dito. Or pwede ka niya kausapin. Ano dapat iwasan? Dito may tatahakin ka dito. Kasi andito yung pagbabalik ng lakas ng loob mo sa gagawin mo. Anong dapat iwasan ni Libra? Ano po ito? Dapat niya iwasan. Okay. Yun. Kita ko na. Okay. Ang dapat mo daw iwasan, Libra, is yung maging impatient ka sa lahat ng bagay. Tulad ng sabi ko, di ba, huwag kang magmadali sa mga desisyon mo. Kasi, Beda June kasi is ang June kasi is may mga bagay na pwede kang magkamali. Well, araw-araw naman tayo pwede magkamali. Pero, merong danger day kasi when it comes to June. Pero sasabihin ko yun sa next reading ko. No? Yun. Explain ko sa inyo more. And then, ang nakikita ko dito, be patient. Try to analyze. Kumaga, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng mga new strategy. Iwasan mo na hindi mo i-analyze yung mga bagay-bagay or i-progress o i-process yung mga bagay-bagay. Iwasan mo rin na not to explore yourself sa ibang sitwasyon, sa ibang paraan. Or try a new experience in life. Ganun ang sinasabi dito, no? And then, iwasan mo rin yung is not to accept a situation na nawala na nasayang na natapos na hindi na kailangang i-resolve, no? Don't focus doon sa mga bagay na yon. Siyempre, iwasan mo rin na mag-isip na parang ikaw na lang yung nag-iisa in your part. Parang ikaw na lang yung gumagawa at ikaw na lang yung bumubuhat ng lahat, no? O yung ikaw na lang yung inaasahan ng lahat. Kumbaga, hindi ka naman nag-iisa. Ang kailangan mo lang dito is syempre, don't focus dun sa bagay na yon. The more kasi na nag-focus ka into your emotion, the more na matatalo ka noon ng emotions mo. The more na babaksak ka. Diba? Iwasan mo yon. No? Kumbaga, hayaan mo lang na sila ang sumunod. Ganyan. And then, iwasan mo din yung isang bagay na maging sad. No? Yung mag-isolate sa sarili mo na because of the something lost into your life. Any loss of money, financial problem, or any sadness situation. No? Iwasan mo yun hanggat maaari. Kasi you need to heal with your own. Kasi walang tutulong sa'yo para maka-heal ka or para maka-recover ka or para magkaroon ng good outcome, happy outcome sa buhay mo. No? Kundi yung sarili mo lang din. Walang tutulong sa'yo in the future kundi yung sarili mo lang din. Tatandaan mo palagi yun. Iwasan mo yung mga bagay na yun. No? Na magkaroon ka ng regret or self-doubt sa sarili mo. Yung magkaroon or to focus yourself sa mga disappointment in life. Yung ma-hold ka ng nakaraan. Iwasan mo yun. No? Iwasan mo lack of plano ka, lack of confidence, ma-frustrate ka. No? Iwasan mo yung hindi mo gawin yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Ganyan. And then, syempre, yung hindi mo makita yung mga bagay na dapat mong makita. Paano ko ba explain to? Itong pinakamahirap sa lahat no? Ibig sabihin, nakikita mo na, nagbubulag-bulaga ka pa. 'Di ba?
you need to accept na lang yung bagay na yun. If hindi mo ma-accept, edi i-change your decision. Yung mga ganun sitwasyon. No? Haba naman ang explain ni ate. Iwasan mo yung yung magkaroon ng delay into your life. Yan, iwasan mo yung ma-impatient ka, umiksi ang pasensya mo, iwasan mo yung tamarin ka sa mga bagay-bagay. Tingnan natin yung love. Kamusta ang love ni Libra? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, sarili, ano man yan. King of Wands. When it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, itong tao na to, nagkakaroon siya ng doubt sa sarili niya, no? Kumbaga, nahando siya sa situation na maari itong tao na to is hindi pa siya totally nakaka-move on sa'yo. No? Kung kayo is nagkahiwalay. Iniisip ka pa rin niya, syempre, kasi ando siya sa part na alam mo yung may hinanap kasi siya na hindi niya nakita sa'yo. Pero ngayon, nagkakaroon siya ng doubt sa sarili niya na, ay, mali pala ako. Akala ko, wala sa kanya yun. Hinahanap ko. Nandun siya sa point na yun. Kaya nagkakaroon siya ng self-doubt sa sarili niya. Andun siya sa point na gusto kanya kausapin. Siyempre, yun nga lang, nagdadalawang isip siya dito. Kung paano kanya i-approach. Kasi nga, siyempre, bigla siyang umalis eh. Kumbaga, bigla siyang maaring ginost ka niya, ganyan, or maaring nagkaroon man ng pag-uusap pero hindi clear yung paghihiwalay, no? Or kung kayo naman is in a relationship nitong tao na to, nandun yung strong attraction ninyong dalawa, no? Yun nga lang, sometimes talaga may doubt kayo sa isa't isa. Is siya, ikaw may doubt ka sa kanya, or siya is may doubt sa'yo. Nagkakaroon naman ng pag-uusap or nagkakaroon naman ng mabutihang relationship. Kumbaga, nahandoon yung movement nyo to growth when you come in this relationship, kaso, nagkakaroon ng blockage sa inyo. May kakulangan ang isa sa inyo. Sa nakikita ko dito, no? Maari kasing, yung isa sa inyo kasi maaring andun kayo sa sitwasyon na is not ready to, alam mo yung totally magpatali sa isa, sa bawat isa, ganun. Is either ikaw or siya, nandun sa point na yon. May mga bagay na isa sa inyo is may gusto pa talaga makamit sa buhay nila. May mga hinahanap pa sila na gusto nila pang mangyari doon sa relasyon. Ganun. Maaring meron pa siyang hinahanap na totally na kung nasa sayo ba yun or wala, or ikaw maaring nasa sa kanya ba yun or wala. May mga ganun sitwasyon. May mga bagay na hinahanapan nyo pa yung bawat isa, no? Sa nakikita ko dito. Yeah, maaring nandun na rin sa pagpaplano, pero ang nakikita ko dito is may konti pa ring problema kahit papaano na darating. Kumbaga, hindi naman kayo nagmamadali in a point na need ko na ganito na kaagad, ganyan na kaagad. Kumbaga, nahandito yung relationship na you're trying to slow, to improve pa more yung relationship. Ganun. Maaring halimbawa, siya is may kakulangan sa kanya. Pinipilit naman niya na i-improve yung sarili niya, or sa kanya, may ganun din. Pinipilit din niya i-improve yung sarili niya para maibigay niyo yung bawat isa na kahilingan in this relationship. Yun na nakikita ko dito sa iba. No? Sa iba dito, may dalawang tao. May dalawang tao ko nakikita. Sa isa, slow siya. Sa isa, siya, pass. Ay, bakit na ko? Yun nakikita ko in this relationship. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. Puro fire sign to. Tsaka Aquarius, Gemini, Libra. Ay, hindi, meron din lahat. Merong
Pisces, Cancer, Scorpio. Andito lahat. Meron ding Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, tingnan natin ang iyong money. Money ni Libra. Kamusta po yung money ni Libra this June 1 to 7? Ano po to? Wala sana. Teka lang ha. Bumaksak eh. Okay. When it comes sa money mo, may biglang magaganap. Mag-ingat ka na lang, no? Merong bigla ang mangyayari when it comes this week. O talagang this week to. Sa buhay mo. Ibig sabihin, may tao makikipag-usap sa'yo. May tao makikipag-usap sa'yo na pwede kang madaya when it comes to money. Pwedeng lokohin ka niya, ganyan. Pwedeng may sabihan siya sa'yo na ganito, ganyan, ganun. Tapos, maloko ka when it comes to money. O kaya, mangutang sa sa'yo, manghiram sa sa'yo, pero kung tutusin, wala naman talaga siyang pambayad. Diba? Example lang yun. Example ko lang yun. And then also, may sneaky person ako na nakikita sa'yo. Ibig sabihin, may tao na nagmamatsyag when it comes sa'yo. Ganyan. Ibig sabihin, nag-iisip na siya agad na, kausapin ko kaya si Libra. Tapos sabihin ko ganito, ganyan, ganyan. Yun. Kasi may communication ako nakikita dito. Sana hindi ka manakawan. Kasi may taong magsisinungaling dito. May taong magiging magaling yung pakikipag-usap niya sa'yo. No? And then, maaring pag hindi ka nagtrust sa intuition mo, maloko ka. Ingat ka na lang. No? Para maiwasan mo rin yung bagay na yun. O kaya, kasi matalino siya, magaling siya magsalita eh. Kaya ang nakikita ko sa'yo, pwedeng ma-manipulate ka niya nung tao na to. Tingnan natin, any opportunity pa kay Libra. This June 1, 2. May cheating, kumbaga rin. Any opportunity? Ang nakikita ko sa'yo dito, may didesisyonan ka raw na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Maring this is related to a love or something happiness sa buhay mo. Ganyan. Merong din ako na nakikita sa'yo na maaaring magkakaroon ng something celebration. Ganyan, maaaring may mga magkikita, getting together, close relationship, family unity, reunion, maaaring may mga surprise parties event sa iba, no? O kaya may mga iisipin ka related to a wedding, related to a happiness, fun, or enjoy, ganyan. May mga iisipin kang ganon. O kaya may mga mapapanaginipan ka, if ever sa iba. And also, may mga iisipin, siguro iba dito is may pupuntahan kayo, ganyan. Or maaring thinking nga when it comes to pakikipagkita sa isang tao, ganyan. Ay, gusto ko makita si ganito, ay, namimiss ko si ganito, ay, kailan kaya kami magkikita? May mga ganon. May mga may isip ka na tao or maaring pwedeng may mga makipagkita ka sa kanya o siya ay makapagkita sa iyo. Magkakaroon ng contact, no? Kumbaga. And then also, handle kasi sitwasyon mo na siya or someone na
tawagan ko kaya si ganito, i-text ko kaya si ganito, mga ganyan. Yung iba naman sa inyo is thinking of coming home, may coming home. Maaring uuwi ka ng Pilipinas, uuwi ka ng probinsya, uuwi ka ng ganito, ganyan. May mga didesisyonan ka at pag-iisipan mo ito sa iba. Tingnan natin advice. Advice po. Ang dami naman. Ba't ang daming advice? parang tinamad eh, no? Isa na lang kuhanin natin. Okay. When it comes sa advice, sinasabi dito, you need to focus. Mag-focus ka daw sa sarili mo. Dito. No? Mag-focus ka sa sarili mo. Huwag mo kakalimutan na mahalaga ka. Huwag mo kakalimutan yung future mo. Try to renew yourself in a new you. Sinasabi rin dito. Don't focus sa mga stress, anxiety, depression, pag-aalala sa nakaraan, o kaya is kung may mga time na hindi ka nakapagtutulog, konti lang yung tulog mo, pagising-gising ka, bumawi ka, no? Sa nakita ko dito, try to make it balance, either to your money, in a relationship, ganyan, balansehin mo yung mga bagay na yon. And syempre, sarili mo ha, yung mga kinakain mo, iniinom mo, yan. And then, sabi rin dito is, lakas ng loob, tibay ng loob, katatagan, and kailangan mo rin magkaroon ng control, no? Control to your money, control sa sarili mo, syempre, sa health issue mo, ganyan, if ever. Pero mas good kasi maging good health ka sa mga iniinom mo, ganyan. And also, is try to open up if ever na magkakaroon ka ng mga problema sa buhay mo, lalo na when it comes to related to money, be open up. Don't be jungling dun sa mga bagay na yun. Try to need mo kasi i-control or i-balance yung mga bagay-bagay. Try mo i-evaluate yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong i-priorities o yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, no? And syempre, harmony, no? Harmony is needed. And then, pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Siyempre. And siyempre, kailangan mong i-let go, i-release yung mga pag-aalala mo, yung anxiety mo, going toward to a calmness. And siyempre, is kailangan sa'yo is learning to cap something into your life, no? Para rin yun sa ikaka-growth ng buhay mo. Para rin yun sa ikaka-develop ng sarili mo. Yun. Revert, no? Revert, and it's time to renewal. Siyempre, pleasure yourself din, di ba? Sa mga bagay na meron ka. Arigato namaste, God bless.